Pwede na pong makaupo. Praise the Lord. And we praise God for the ministry sa ating worship team leading us in worship sa awitin ngayong umaga. And once again, I would like to welcome each one na nandito po kasama natin sa pagsamba ngayong umaga. And we praise the Lord for this Sunday. It's a triumphant entry of the Lord Jesus Christ celebration to the city of Jerusalem. Just in case hindi nyo natandaan. Kaya meron tayong mga dahon. Maliit lang. Ititipid sa dahon kasi baka mamatay ang tanim sa paligid. The message this morning ay nanggagaling po sa Luke chapter 19 verse 28 to 44. You can open your Bible with me at pwedeng babasahin natin mamaya po yun. Luke chapter 19 verses 28 to 44 at ang ating mensahe is the King, the great King riding on a donkey. So imagine nyo yun, the great King riding on a donkey. Luke chapter 19 verses 28 to 44. Yun po ang ating scripture passage ngayong umaga. The king riding on a donkey. Kung titingnan ang rides, sinasakyan ng dakilang hari ay donkey. Asno, tama po ba sa Tagalog? Ito ay isang presentation o pagsalarawan about the Lord Jesus Christ in these verses of Luke chapter 19 verses 28 to 44. Ito ay isang kaganapan na naganap, totoong nangyari sa istorya in the book or in the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. At kinuha ko lang dahil mayroon akong importanteng nakita in the book of Luke chapter 19 verse 28 to 44 na ating pagbibigyang pansin tungkol sa triumphant entry celebration of the Lord Jesus Christ. Popular at alam ng lahat ito na ito yung triumphant entry, matagumpaying pagdating or pumasok si Jesus Christ noong panahon na yon sa city of Jerusalem. Kung babasahin at titingnan, if you can open your Bible with me in Luke 19, verse 37, nag-umpisa. When he came near to a place, down doon sa Mount Olives, the whole crowd of disciples. Now, itong crowd, maraming tao, imagine natin, napakadaming tao mula nung mga tao nakita nila si Jesus Christ, gumagawa o gumawa ng mga miracles, and even those miracles of feeding more than 5,000 na mga tao. Dito nag-increase ang popularity ni Jesus Christ at maraming mga tao na gustong sumunod at makakita ng mga milagro or makakita ng marami pa at lalo na libre na rin ng pagkain katulad ng nangyari doon sa feeding of more than 5,000. And so just imagine thousands of people sumusunod kay Jesus Christ and others ngayon, pagpasok ngayon sa Jerusalem, others, they were escorting him, inescortan siya o kaya nauna sa kanya, pumasok doon. And they were in a loud voice, napakaingay at sumisigaw na napakarami thousands na mga tao, saying, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest." Para bang sinasabi, mabuhay ang ating hari ay nandito na, papasok na sa Jerusalem. Peace in heaven and glory in the highest. Ngunit sa kaligitnaan, in the midst of this shouting and praising and thanking God, mga eksperto sa batas noong unang panahon na tinawag ng mga Parisiyo, nakasama doon sa maraming tao, binulungan si Jesus Christ at sinabi, "Teacher, pwede mo bang patahimikin itong mga tao na ito?" Sabi ni Jesus in verse 40, "I tell you, if they keep quiet, kung sila ay tatahimik,
itong mga bato na nakapaligid sa atin, they will cry out at sila ngayon ang magpupuri. Of course, Jesus Christ was not the first time who said that. Sinabi na rin yan ng Habakkuk. In Habakkuk, the prophet of God in chapter 2 verse 11, na ang mga bato sila ngayon ay sisigaw at magpapapuri sa Diyos. Now, going back to the entrance of Jesus Christ in Jerusalem, tinawag na triumphant entry, matagumpay na pagpasok ni Jesus Christ, merong kagalakan, masaya ang lahat. Ang iba ay umiiyak sa tuwa, ang ibang masayang-masaya, ang iba nagpupuri at tahimik siguro, pero mas marami, they were in the state of rejoicing. It is like a celebration, talagang piyesta. Nandito na ang ating hari. Maingay sila. Nagpapuri sa Diyos. Glory to God in the highest. Ngunit, meron akong tinawag dito in a figure of speech, irony. Ayun ang irony. Ito ay kabalintunaan or pambaliktad na sitwasyon. Ano ito? Itong irony na aking nakita dito in reading in this chapter of Luke, chapter 19, kabalintunaan or kabaliktadan sa sitwasyon with the entrance of the Lord Jesus Christ in Jerusalem. Ito ang ating titingnan ngayon dahil ito ang magbibigay sa atin awareness, kamalayan, at ma-inform tayo upang hindi masabi na wala tayong alam kung ano ang nasa kaloob-looban ng triumphant entry of the Lord Jesus Christ at what really happened to the Lord Jesus Christ, upang makita at malaman natin na yung triumphant entry of the Lord Jesus Christ na nangyari noon, totoong storya, ay may kaganapan at koneksyon sa atin ngayon, sa buhay mo at sa buhay ko, at meron din itong pagbibigay kaalaman sa darating na mga araw, lalo na sa pagbabalik muli ng Panginoong Hesus. In other words, the triumphant entry of the Lord Jesus Christ, that story, it is not only with the value of history, but also mayroon siyang connection sa buhay mo at sa buhay ko ngayon. Ano ang sitwasyon natin ngayon at mga pangyayari sa darating na panahon hanggang sa pagbabalik muli ni Jesus Christ. This particular story of Jesus sa Bible, it is not only na titingnan siya historical with that value na nadaanan na ng mga tao, but it will make also and draw a picture and lesson for us today na hindi tayo ma-deceive o malinlang ng mundo. Lalo na sa mga ngayon na pangyayari, kalagayan ng marami at ang ating preparasyon sa pagbabalik muli ng ating Panginoong Hesus. Tanong, ano ba kasi ang irony, kabalintunaan, or pambaliktad na istorya na nasa loob sa triumphant entry of the Lord Jesus Christ to Jerusalem upang ikaw at ako magiging may kamalayan sa pangyayari ngayon at sa darating hanggang sa pagbalik muli ni Jesus. Number 1, ano ito? Number 1, kasi isa lang siya. It is like a two sides of the coin na merong harap at merong likod. Pero nag-iisa siyang istorya, pero may dalawang nakitang irony, kabaliktad na istorya, or pambaliktad taran. Ano ito? Pambaligtanan. Mahirap, no? Irony. Ano ito? First, the great king riding a donkey with the sorrow heart of our Lord Jesus Christ in the midst of noise and celebrations. Ulitin ko, ang kabalintuanan or kabaliktaran,
ay ang pagsakay ni Jesus Christ sa donkey at ang kanyang naramdamang lungkot sa gitna ng napakaingay at celebration ng mga tao at maraming tao. Isang event, kaganapan, ngunit merong dalawang pangyayari na hindi gaanong napansin ng marami hanggang ngayon. Ano yon? Yung pagsakay ni Jesus Christ on the donkey at ang kanyang nararamdamang lungkot sa kabila at sa panahon ng selebrasyong maingay ang mga tao. Isa-isahin po natin. The irony of the great king riding a donkey. Ang kabalintuanan, kabaliktaran, na siya ay napakalaking hari, the great king. Pero ang kanyang ride ay donkey. In a very explosive, jubilant sound with the mode of celebration and rejoicing upon the arrival of the Lord Jesus Christ in the city. But Jesus Christ was sorrowful, malungkot. Si Matthew bilang isang eyewitness, Matthew in chapter 21, verse 8 to 9, ang kanya namang sinabi dito, the great crowd, ang napakaraming tao, went ahead of him. Nauna sa kanya, meron ding kasama niya, at meron ding sumusunod sa kanya. And they all shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna. Pwede ba nating banggitin? Hosanna! Parang walang walang lakas. Hosanna! In the highest heaven. Well, ang salitang Hosanna, ang kahulugan niyan sa kanila, Lord, save us. Or the recollection of that event na nangyari in Egypt, na ang mga tao in the slavery in Egypt, they were crying to God, Lord, save us out from slavery. Ialis mo kami dito sa hirap na buhay. Iligtas mo kami. Deliver us. Hosanna is a recollection of that. Glory to God and calling on God na iligtas mo kami. Now, people celebrated. Ang selebrasyon napakalaki at napakaingay. Itong pagpasok ni Jesus Christ in Jerusalem. Bakit? Dahil ang kanilang expectation, inaasahan nila, na si Jesus Christ, na napakatagal na nilang iniintay mula pa sa sinabi ni Prophet Zechariah chapter 9, verse 9, ilang years ito? More than 500 years before the coming of Christ. Imagine mo, 500 years ang pag-antay nila na darating ang kanilang hari. And finally, nakita nila na nandito na. And so they were celebrating, inaasahan nila ang pagdating ng Messiah that will deliver them out from the hands of these mga tao or enemy of Israel nung panahon na yon, to exercise power and authority upang siya ang maghari at ubusin ang mga kalaban ng Israel at silang lahat mailigtas. Alam nila ito dahil palaging nababasa at nasasabi ni Zechariah 9:9 na sinabi ko, rejoice! Maging masaya kayo! Celebrate! Maging maingay and shout! Bakit? Nandito na, see, your king comes to you. Righteousness, victorious siya, lowly, riding on a donkey. And so ang mga tao, kinuha nila yung outer layer ng kanilang mga damit at nilatag doon sa daanan ni Jesus Christ. Kumuha ang iba ng mga dahon at mga sanga-sanga ng mga kahoy at nilagay doon upang ipakita ang kanilang pag-celebrate. Tradition po yun.
At yun ang kanilang ugali, kultura, na kung may darating na VIP at lalo na hari talaga at great, powerful one, kailangan nilang kukunin ang damit nila at ilagay doon. In other words, in the celebration of the triumphant entry of the Lord Jesus, hindi lang po mga dahon ang nilalagay, kung hindi mga damit din nandoon. At sumisigaw sila, Hosanna in the highest, Lord, save us. It was a symbol and tradition to welcome the great King, the conqueror, the great government na tatalo na sa kalaban ng Israel, that He is the King of kings and the Lord of lords. Yun yung excitement nila. Masaya sila. Pero, baliktad ang nangyari. Bakit nakasakay sa donkey? Hindi yata karapat-dapat. Joke ba yan? Hindi bagay sa kanya, great king. It is unfit for a king or a warrior mangdirigma na ang sasakyan niya ay donkey. Para bang kinukumpara na ini-expect namin ang aming hari darating sa gera na ito na nakasakay sa saan? Tangke de gera. O kaya siya ang nagpipiloto ng napaka-sophisticated na eroplanong pangdigma. Pero bakit nakabisikleta? Take note. Donkey in the Old Testament, especially in looking at the history, in 2 Samuel at saka Book of Judges, noong taong 1,300 years before the coming of the Lord Jesus Christ, alam nila ang donkey. Bakit? Si King Solomon sumakay sa donkey, hari ng Israel. Ito ay simbolo ng kapayapaan. Simbolo ito na walang giyera. Simbolo ito ng humility, pagkababaang loob, reconciliation, no war and no fighting. Yun ang sinakyan niya upang magkaroon ng kapayapaan. Very ironic. Kabaliktaran sa kanilang expectation na inaasahan na pagdating na hari. Dapat ang sinakyan niya, kabayong pagdirigma with the chariots and weapon of wars to defeat and destroy the enemy. Bakit ganito? Kaya, after silang sumigaw, Hosanna to the Son of David, blessed is He who comes in the name of the Lord. Pagkatapos ng isang or ilang araw lang, hindi nga umabot ng isang linggo, sila ulit ang sumigaw, crucify Him, crucify Him, ipako siya, patayin siya. Ipalabas ang kriminal na si Barabas. Mas mabuti pa siya kaysa yan, Jesus na yan. I-crucify siya, ipako sa cross. On the other side of the irony, kabaliktaran, na sa gitna ng selebrasyon na napakaingay ng mga tao, thousands of people na una, sumunod at kasama ni Jesus Christ, and they were shouting and dancing at yun, nagwagayway ng mga dahon sa pagpasok ni Jesus Christ sa city of Jerusalem. Luke chapter 19, verse 41 to 44, Jesus, as He approached Jerusalem, He saw the city. Nakita niya ang syudad ng Jerusalem at si Jesus umiyak. Umiyak. Bakit? Nalungkot si Jesus Christ habang nakasakay sa donkey na yon at ang mga tao napakaingay at nag-celebrate, pero siya umiyak. Jesus wept over the city of Jerusalem. Bakit?
Makinig. Sabihin mo sa katabi mo, makinig. Ito na ang mensahe. Ito ang mensahe ng triumphant entry of Jesus. Bakit umiyak at malungkot si Jesus? Because the people, ang mga tao, walang pananampalataya, hindi naniniwala sa Kanya at hindi siya tinanggap maski ang kanyang sariling lahi. Because of the unbelief of the people, their faithlessness, and their rejection of Jesus Christ. And Jesus wept. He felt so sorrow, napakalungkot sa kanyang puso tungkol sa mga tao sa Israel. Bakit? In verse 43, si Jesus nang prophesied. Sa kalagitnaan ng ingay na yon ng celebration ng mga tao, siya ay umiyak dahil nakita niya at nag-prophesy siya at narinig ng mga disciples niya, kaya naisulat dito. Sabi niya, nag-prophesy siya, the day will come upon your enemies, O Israel, that you will be encircled in every side. They will dash you to the ground. Pupulbusin kayo hanggang sa lupa at ang iyong mga anak mawala. Kahit isang bato hindi maiiwan. Because dahil you did not recognize the time of the coming of the Lord. Ito ang propesya ng panahon na yon during the triumphant entry of Jesus na malungkot siya. Nakita at sinabi ni Jesus, you Jerusalem, kayong mga tao, darating ang panahon na ang mga kalaban ng Israel lulusob sa inyo at uubusin kayo kahit isang katiting na bato hindi palagpasin. Pupulbusin yan ng mga kalaban niyo. At alam niyo po sa history, in the year 70 AD, nangyari ito. Nangyari. Hanggang ngayon, ganyan pa rin kagulo sa Israel. Bakit? Dahil hindi nila tinanggap, hindi nila pinaniniwalaan, ni-reject nila at hindi nila ni-welcome ang pagdating ng kanilang hari at Panginoon. Ano ito sa atin ngayon? Ano ang significance? What's the significance of this in our time? This irony, ang kabalintuanan, kabaliktaran sa triumphant entry event of Jesus Christ in Jerusalem. Ano ito sa iyo at sa akin? Number one, kabalintuanan of a well-known Jesus Christ in Christianity and His church. Ang kabaliktaran, well-known, kilalang-kilala si Jesus Christ in Christianity worldwide and even in some churches calling themselves Christians. Ngayong araw mismo na to, taon-taon na lang, every year, lahat ng Christian church, in the name of Christianity and the church, will celebrate the jubilant celebration of the coming of the Lord Jesus Christ, the arrival of the Lord Jesus Christ. Kaya nakikita natin, nagtatraffic dyan, at maraming mga taong bit-bit kung ano-ano pa, celebrating and singing and even dancing and chanting and saying like us today, Hosanna, Hosanna in the highest. Ngunit, hindi nila na-recognize ang pagdating ng Panginoong Jesus na dumating siya na nakasakay sa dangke. Hindi na-recognize, hindi kinilala, hindi tinanggap na dumating si Jesus Christ in humility, mababang loob, simplicity,
simple, hindi garbo, bongacious. Na dumating siya na maamo, hindi warrior. He came for peace, meaning reconciliation between God and human being, peace with God and peace with man. It is called reconciliation. It is called restoration of that relationship with God. It should be first spiritual, that the Holy Spirit will come to the spirit of the human being, living a brand new life, mamuhay na bago ang buhay, buhay na hindi na ang sarili ang mag-control kung hindi ang Panginoong Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu, and will always follow and lead people to the Lord Jesus Christ. That Jesus is the King of kings and the Lord of lords, that His first coming, ang kanyang unang pagdating, dumating siya na nakasakay sa donkey. It is not for war. Hindi doon patayin ng mga kalaban, kundi mahalin sila. That is why tinuro niya, love your enemy. Dahil una sa lahat, ang mga tao dahil sa kasalanan naging enemy ng Diyos. Tulad nung pinag-aralan natin last Wednesday sa Bible study natin dito. Ngayon, because of the Lord Jesus Christ, kung tinanggap mo siya at naging Diyos at Hari sa buhay, tayo na ngayon ay friends with God. It is to love, to give Himself upang bayaran ang kasalanan na gawa ng tao doon sa cross sa Kalbaryo. King Jesus came riding a donkey in humility. Pagpakumbaba, mababang loob upang tayo pagsilbihan. Hindi siya dumating upang siya ang pagsilbihan, kung hindi tayo ang kanyang paglilingkuran at ibibigay ang kanyang sarili upang ikaw at ako lahat maligtas. On the other side of the irony, sa gitna ng napakaingay na selebrasyon, si Jesus malungkot, nasasaktan dahil marami sa kanila or marami sa atin, oo, nagse-celebrate about the Lord Jesus Christ, pero hindi winelcome si Jesus sa buhay. Many people today, they are celebrating of that glorious, napakaingay, celebrative of the triumphant entry of the Lord Jesus Christ, pero hindi kilala si Jesus Christ. Mga bata, mga matanda at pamilya nagse-celebrate the triumphant entry of the Lord Jesus Christ, pero wala si Jesus Christ sa kanilang bahay at pamumuhay. Jesus is not in the home. Many believers would say, we are celebrating the triumphant entry of the Lord Jesus Christ. Group of people, even church na nagtatawag ng sarili nila, church or may Kristo, pero wala, hindi kilala si Jesus Christ. A nation will celebrate the triumphant entry of the Lord Jesus Christ kasi nagsasabi ang bansa na Kristiyano kami, pero hindi si Jesus Christ ang hari at hindi tinanggap. Ito ang masakit at nakakalungkot sa puso ni Jesus Christ. Ngayon, bukas at sa darating pang panahon, dahil sa unbelief, hindi pagtitiwala, walang pananampalataya at ang pagtakwil, rejection of Jesus Christ. In spite, sa kabila ng kanilang selebrasyon, Hosanna in the highest, Jesus is crying. At sa bandang huli, Jesus also is crying dahil alam ni Jesus, malapit na ang katapusan. The time will come
that He will come again. John 3:18 nagsasabi dito sa Gospel of John, whoever believes in Him is not condemned. Sino man ang naniniwala at nanalig sa Kanya, hindi sila hinatulan o kinundina. Ngunit sino man ang naniniwala sa Kanya, hindi na hinatulan. Because they have not believed in the Son of God, and so they are condemned. Ibig sabihin, ngayon ang panahon habang si Jesus Christ dumating noong unang panahon na nakasakay pa sa donkey. Dahil sa pangalawang pagdating niya, hindi na donkey ang kanyang sasakyan, kung hindi darating na siya with the clouds and multitude of angels to judge the living and the dead. Wala nang panahon yan na magsisi pa. John 1:12, yet to all who did receive Him, and to those who believe in His name, He gave the right to become God's children. Ibig sabihin, ngayon din ang panahon na nakita natin na dumating si Jesus Christ for the first time, riding in a donkey, in humility that He is a Savior to save us. Ngayon, tanggapin siya, paniniwalaan siya, at ika'y bibigyan na maging karapatan na maging anak ng Diyos. And then in Matthew chapter 7 verse 21 to 23, sabi ni Jesus dito, sabi niya, not everyone who says to me, Lord, 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 will enter the kingdom of heaven. Ibig sabihin, marami nga talagang nagsaselebrate at sinasabi, Lord Jesus Christ. Pero sinabi niya, hindi lahat na nagsasabi, Lord, makapasok sa kaharian ng Diyos. But only the one who does the will of the Father who is in heaven. Sila lamang na gumagawa kung ano ang kalooban ng Diyos, naniniwala sa Diyos. Inulit pa niya, verse 22, Matthew chapter 7, many will say to me, on that day, ibig sabihin, tinukoy ni Jesus Christ ito sa bandang huli, on the second coming, towards the end of everything, on that day, the day of God's wrath and judgment. Sabi niya, sa panahon na yan, maraming magsasabi sa akin, Lord, Lord, hindi ba kami nagsasabi at nagprophesy tungkol sa iyo? Hindi ba kami nagsasabi at binabanggit ang pangalan mo? We even drive out demons in your name. At gumagawa kami ng kabutihan at mga bagay na tinatawag ng tao na mga milagro in your name. But Jesus said in verse 23, plainly I will say to them, straight sasabihin niya, prangka na pagkasabi ni Jesus Christ on that day, I never know you. Hindi ko kayo kilala dahil hindi niyo tinanggap at hindi niyo kilala. Away from me, you evildoers. Christ Jesus, yes, darating muli siya. Sa pagbalik niya, hindi na siya sasakay sa donkey. 1 Thessalonians 4:16, the Lord Himself will come down from heaven. Ano ang maingay dito? Hindi na mga taong maingay. Ang mga anghel na ang mga maingay mula sa kalangitan with the voice and the command of the archangel and with the trumpet from heaven, the trumpet call of God. And the dead, namatay, nandoon na mga Kristiyano, will rise first. At susunod ang mga buhay, aangat, will meet the Lord Jesus Christ, and then judgment will happen. Jesus will come again to judge the living and the dead. 2 Timothy chapter 4, verse 1. Mga kapatid, brothers and sisters in the Lord, therefore today, in this celebration of the triumphant entry of Jesus to Jerusalem, napakalawak at napakalaking selebrasyon.
Nalungkot lang ako kasi ang popular na natawag ngayon ay Palm Sunday, palaspas. Nakakalungkot. Pinalitan na ang pangalan or ang celebration, the triumphant entry of Jesus. Kasi mahaba daw banggitin. Kaya mas sikat pa ang palaspas kaysa kay Jesus Christ. Di ba? Yan ang mas natandaan. Mas kilala, sumikat ang mga dahon kay Jesus. Not even knowing, hindi nga nila alam ano ang totoong storya about the coming of Jesus na nakasakay sa donkey, sa asno. The celebration of the triumphant entry, sa lahat at maraming nagsasabi din, umpisa ng Kwaresma na. Not even recognizing that Jesus really came for the first time for our salvation. Kapatid, number 1, sa huli, remember, place in mind, be alert. Bawat celebration on the coming of the Lord Jesus Christ, triumphant entry of the Lord Jesus to the city of Jerusalem, with all of those branches and leaves, ito ay celebration. Hosanna in the highest. Yes. Panginoon, deliver us from sin. Ligtas mo kami. Kaligtasan ang kanyang dala. May we be aware ang kabaliktaran, kabalintuanan na pangyayari on that event. Sana hindi tayo matulad doon kung hindi alam natin that Jesus Christ, He is the King of Kings and the Lord of Lords, pero dumating unang pagkakataon na nakasakay sa asno or donkey. Bakit? It is for peace. For peace. Sabihin mo sa katabi mo, peace. Tapos sagutin mo rin, ang peace na yan ay reconciliation mo with God. Ibig sabihin, magbalik loob ka sa Diyos, ayusin mo ang buhay mo sa Diyos. Jesus Christ sa unang pagdating, He was not waging war, hindi siya makipagdigma sa mga kalaban ng Diyos. Sino ang kalaban ng Diyos? Ang tao, dahil sa kasalanan, enemies of God. And we incline sa pagsunod doon sa suggestion ng devil. But because of the Lord Jesus Christ, sa pagtanggap mo at paniniwala sa Kanya, there's the forgiveness of sin. Kaya tinawag doon sa book of Romans chapter 4, you are now justified. Sabihin mo, justified. Ibig sabihin, pinawalang sala. Dating makasalanan. Meron ng verdict na doon itatapon sa hell. But because of the Lord Jesus Christ at sa iyong pananampalataya sa Kanya, pagtanggap na dumating siya, na siya ang tagapagligtas natin, tagapagligtas mo personal. Ngayon, we are now friends with God. He offered salvation, paying the penalty. Hindi na ikaw at ako magbabayad ng penalty ng kasalanan na yun. He paid it all at the cross of Calvary. Kaya ang palaging tawag ng Diyos para sa lahat. At ito ang ninanais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya believe and receive the Lord Jesus. Do not reject Him. Believe and receive that He is the only Son of God, our Savior. Na Siya ang umako ng ating kasalanan doon sa cross. He paid it all. Kasalanan na namamana or namana natin mula pa sa Garden of Eden. Kaya nobody will say, walang makapagsabi talaga na ako'y malinis, walang kasalanan. Because lahat makasalanan, namana ang kasalanan
at ang hindi magandang kalooban dahil nandoon sa kaloob-looban ang kakulangan ng Diyos na kailangan ang banal na Espiritu nasa ating loob. Mga kapatid, please do not allow, huwag mong hayaan na patuloy maging malungkot at iiyak ang Panginoong Yesus dahil sa iyong unbelief, pag-reject sa Kanya. Umiiyak siya dahil makikita niya na ikaw sa Kanyang pangalawang pagdating, husgahan at itatapon in the eternal lake of fire in hell. No more chance. Wala nang panahon because He will come again with shout of the angels. He will come again with thunder and trumpet call from heaven. He will come to judge the living and the dead. Mga kapatid, let's take advantage. Let's welcome the King of Kings riding on a donkey for our salvation. Tinanggap mo na ba si Jesus Christ sa iyong buhay? Naniniwala? Hindi ni-reject? Then, you receive the right to become God's child. We are now, ikaw na ngayon, anak ng Diyos, at tayo mamuhay na may pag-asa sa Kanyang pagbabalik. Let's pray.